Nagkaroon ng security threat recently ang Senado. Tayo-tayo lang naman nag-uusap dito. Meron ho ba kayong nababali-balitaan na may mas malaki pang mga pagkilos? Kasi, well, si Senator Lacson na mismo nagsabi na may mga rumblings na raw among the ranks of the military. Sa tingin ko, Lourdes, yung rumblings, nandyan yan hanggat hindi naaayos yung AFP, yung promotions, yung role ng Board of Generals. At saka yung role ng Secretary of DND sa mga appointments. Pag yan naayos, sa tingin ko walang rumblings. Pangalawa, may rumblings kasi merong mga bagay-bagay na ayaw ipresenta sa publiko eh. Katulad na lang yung Brave 18, tapos itong Brave 14 at yung Brave 7. Hindi ko sinasang-ayunan lahat ng sinasabi nila, pero yung puntong ilabas mo dyan at pag-usapan at malaman natin na madali mong mapagsama-sama ngayon ng circumstantial evidence eh. So yun, kailangan mapag-usapan. Yun, kailangan dalhin mo sa public. Ang daming hanging questions from the small committee to the certain individuals na nakalimutan na, to certain members of the House na hindi na minimension at nakafocus lamang sa Senado. So kung nakafocus yan sa Senado, related yan sa impeachment. Di ba? Yun yung mga bagay-bagay na titingnan mo. Ngayon, related sa majority kasi may dalawang pinuno ng Senado ang hindi nagkakaintindi. Pero sa balita mo ba, Ma'am Maluz, sa sino mang may mga plano na nagawin sa EDSA, halimbawa, may marathon daw bukas, balita na, malaking marathon. Dapat ba sila mag-reschedule? Hindi. Kasi alam mo yung date bukas, napakahalaga yan sa kasaysayan natin, 128 years of independence. So maraming usap-usapan, ano ba ang independence sa'yo? Ikaw, Juan de la Cruz, ano ba ang independent from what? Independence from whom? Diba? So yung mga bagay-bagay na yun, napapag-usapan at pag napapag-usapan, invariably, dumadating yung ekonomiya, yung sitwasyon ni Juan de la Cruz, na ang dati niyang sweldo na 17,000, ito na lamang ang nabibili. So, bumabalik sa issues ng bulsa at issues ng tiyan. Pag yun nasama mo sa ganitong administrasyon na hindi mo maintindihan kung saan pupunta, napakahirap para mo matulungan si Juan de la Cruz. Nagkaroon pa tayo ng earthquake. Sinarhan na naman si Strait of Hormuz. So, palala ng palala yung sitwasyon natin. Ano ang pinaka-angkla o safety net ni Juan de la Cruz para mag-survive hanggang 2028? Yun yung pinag-uusapan madalas. Hindi ko alam kung nahiwagaan ako o nagbibigay ka ng rational for ano? for Hindi. a potential Hindi rumbling. Hindi, marami ng rumblings. Yung parati kong question, tama ba yung basa nyo sa yung national situationer? Kasi baka mamaya, nakikita nyo lang yung isang parte, hindi nyo nakikita yung kabila. Pero, Lourdes, ang ating micro, small, and medium scale industries, almost 97% yan. Ila lang yung dambuhala. Doon nararamdaman na may mga nagsasara, may mga nagbabawas ng empleyado. Makita mo yung datos natin sa underemployment. Kailangan ni Juan de la Cruz ng average of 3 jobs in order to meet the 17,000 minimum. Napakahirap nun. So, kung hindi klarado sa gobyerno ang pagtulong, ang malaking kwenta dyan, saan mo kukunin yung budget? Kasi nga na-corrupt. Diba? Pag na-corrupt mo, saan ka kukuha ng budget? Uutang ka. Pag umutang ka pa, ang bawat pamilyang Pilipino, 694,000 ang utang na.